In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. BTC patuloy na nagrarally. Tingnan natin yung dahilan ng positive sentiment ngayon sa market tulad ng pag-atras dividend, hindi natatakbo sa pagkapresidente ng Amerika at yung Bitcoin ETF inflow. Let's do also some quick price action analysis kay BTC and some other news. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So ang pinakamainit na balita ngayon na nakakaapekto sa price action ni BTC ay yung announcement ni Joe Biden na hindi na siya tatakbo sa 2024 presidential election. Naka-experience ng konting volatility sa price ni BTC from 67,000 bumagsak yun sa 65,000, then naka-recover at lumagpas ng 68,000. So yung mga high leverage trader, mga naka-long and short position got liquidated. Kasi ang news na ito could be a bullish and bearish news para sa ibang mga individual. Kasi iba na ang makakalaban ni Trump sa panig ng Democrat na posibleng mas may chance manalo kumpara kay Biden. Yung iba naman positive news ito para sa crypto market kasi mas tumataas ang chance ni Donald Trump na manalo sa election na mas may suporta sa crypto. So the political event sa Amerika, nakakaapekto yan sa galaw ng price ni Bitcoin kaya hindi tayo nagbabase purely sa technical analysis lang. It's important na aware din tayo sa mga kaganapan sa mundo. At dahil nga sa pangyayari na ito, sabi ko nga maraming na-liquidate sa bagitan ng mga naka-long and short position within 24 hours. At kung gusto nyo matrack yun real time, makikita nyo yan sa CoinGlass. Kay BTC ang may pinakamalaking liquidation kasi mas maraming mga nagpa-participate dito na mga big traders all around the world kumpara sa mga altcoin. Iba pang news kung bakit patuloy ang pagtaas ng price ni BTC from the local bottom of 53,000 ay yung Bitcoin ETF inflow. Umabot na ito ng $17 billion inflow, setting a new record. According yan sa data na na-monitor ng Farside Investors at ang net inflows na ito ay driven primarily by BlackRock IBIT na yung sa kanila pa lang ay nakapag-accumulate na ng $18.96 billion. Habang si Fidelity ay nakapag-contribute naman at meron na ding net inflow na $9.96 billion. Although ang ibang mga spot ETF ay naka-experience ng inflow, ang naibigay naman ng Grayscale ay 18.6 billion outflow. So parang nalilipat lang yung funds sa ibang ETF. So kung titingnan natin dito sa website ng Farside, since July 5, tuloy-tuloy ang inflow ng IBIT hanggang July 19. Ganun din sa FBTC ng Fidelity. Yung iba naman may pakunti-kunting outflow pero sa Grayscale yung may pinakamadami. Although maganda na yung inflow ng spot Bitcoin ETF ngayong July, pero hindi pa din ganun kalaki. Yung volume, nasa $1.79 billion pa lang based on July 17 data. Kung ikukumpara sa peak nito, noong March na umaabot ng $8 billion. So ito yung mga nakakaapekto sa price ni BTC to have a positive sentiment in the market. Now, kung titingnan natin yung price action ni BTC, tuloy-tuloy pa din yung pag-angat niya dito sa daily time frame. Walang significant retracement. Itong dalawang red candle na ito, hindi ko siya kinoconsider na swing high. Walang significant resistance dyan para i-reject yung price. So it's still straight momentum from the bulls. At currently, nasa area na ito na posibleng dumami ang sellers. Hanggang dito sa taas, ito yung area na ilang beses na na-reject si BTC. And I think BTC will retest that again soon. Yan yung kailangan basagin ni BTC para pumasok tayo sa price discovery. At kung babalikan nga natin yung history na ilang beses ko na naipakita sa inyo, every time na merong significant breakout sa previous all-time high, nagre-result yon sa parabolic move. Now, yung breakout na nangyari sa ilalim, it's a fake out. Kaya yung mga nag-short dito are already underwater or liquidated. I'm still expecting a possible higher high here, a retracement and form a shallow higher low, then retest sa previous all-time high. Pero kung merong unexpected positive news, pwede niyang butasin yan ng walang significant retracement. Katulad ng nangyari dito, a rally-based rally formation, a bit of consolidation before a continuation. Bearish thesis naman kasi andyan pa din yung Mt. Gox at hindi natin alam yung mga biglaang negative news na dadating.
is a price rejection. Could be here or sa taas, magkakaroon ng retracement. Hindi natin masasabi yung exact level of retracement. This is just an illustration of my speculation. Kung malalim yung retracement and fail to create another higher high, then it will create a downtrend price action. Okay? So this is not a financial advice. This is just a price analysis on a daily time frame for BTC. I don't trade this idea. Naka-spot hold lang ako kay BTC, at kung leverage trade, ginagawa ko yun sa lower time frame. You can probably get some idea here and align it to your trading strategy kasi bullish and bearish thesis naman ang ipinapakita ko dito. Anyway, iba pang balita, meron na namang na-hack na exchange nung nakaraan. Yung sa India, ang WazirX. Ito yung leading cryptocurrency exchange sa bansa nila, and this could happen in any exchange. By the way, kung kayo yung tipo ng tao na ginagawang bangko ang centralized exchange, then ang mga hack na ito ay paalala lang na pwede rin itong mangyari sa inyong paboritong cryptocurrency exchange. Kailangan aware tayo sa risk na ito, yung iba kasi binabaliwala. So dito sa WazirX, nagkaroon ng cyber attack na naapektuhan ang exchange na ma-maintain ang 1:1 collateral with assets. Kaya temporary nila ipinos ang trading. May mga action naman na ginagawa ang exchange dito. Katulad ng nag-run sila ng bounty program para ma-freeze at ma-recover yung stolen assets. Kasi may mga incident na ibinabalik ng hackers yung funds sa project. I think ilang mga DeFi project na ang gumawa nun at naibalik yung funds. May mga nahuhuli na rin kasi sa mga ganitong hack kasi nagle-level up na rin yung mga cyber security experts ngayon. Kaya ganun ang ginagawa nila, they are coordinating with the experts. At ang approximately lost funds nila ay umabot na ng $235 million na naging dahilan kaya ang WazirX na ang second largest hack of a centralized exchange in recent times. So ito yung risk if we are using a centralized exchange. Kahit DEX naman prone pa din sa hack yan. So ang panlaban lang natin dito is knowledge para ma-minimize yung risk exposure natin. Kung hindi naman tayo nagtitrade daily and we are a long-term holders, then use a cold storage or hardware wallet. Lalo na kung malaki ang funds mo sa exchange. Now, kung trader ka naman, you have to deal with it. Make sure yung funds mo sa exchange is afford mong mawala regardless of centralized exchange na ginagamit mo, Binance man yan or Bybit. Hindi sila immune sa exploits, so you have to keep that in mind. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.